Hi mga bata! Welcome ulit sa ating panibagong video discussion sa English sa araw na ito. Ako nga po pala si Sir Jeff at ako ang inyong mga kasama upang ating pag-usapan ang patungkol sa preposition and prepositional phrase. So, kung gusto nyong makaunawa at makaintindi at makasagot sa inyong module, ay maaari po ninyong panoorin at tapusin ito at tutulungan ko po kayo para inyong maunawaan at mas mapadaling masagutan ang inyo pong mga aralin sa English. So, kung bago pa lamang po kayo sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutan i-like tsaka i-subscribe ang channel na ito. Ganun din ay pakiclick po ng atin pong bell button nang sa ganun kayo ma-notify kung meron pa po tayong mga videong ipapalabas sa mga susunod na episode. Ano po? So, bago po tayo magpatuloy, ay pansamantala po muna tayong yumuko at tayo po'y manalangin. Let's pray. Ama naming banal na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa mga oras na ito, ay humihiling kami, Ama, ng inyo pong karunungan. Nang sa ganun, amin pong maintindihan ng madali ang mga salita at aming aralin sa English. At naway kami iyong tulungan, Ama. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, ano nga bang ibig sabihin mga anak ng preposition? At anong ibig sabihin ng prepositional phrase? Ano ang kinalaman nito sa bawat isa? Atin po yung aalamin. So una, kailangan po muna nating maunawaan kung ano ang preposition. Ano nga ba ang preposition? Pag sinabi po natin preposition, sa English, it is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other word or element in the rest of the sentence. So sa madaling sabi mga anak, ang preposition po ay yung pre ay ang ibig sabihin po niyan ay before at yung position naman ay lugar, lokasyon. So, sa madaling sabi, bago ang isang lugar, sila muna ang inilalagay. Kaya tinawag po siyang preposition. So, ang trabaho ng mga salitang preposition ay upang tulungan tayong ipakita ang relasyon ng bawat o hindi po kaya ng iba't ibang panghalip o hindi kaya pangalan sa atin pong pangungusap. So, ito po ay maaring tumutukoy sa lugar o hindi po kaya ay sa panahon, na ginagawa ang isang bagay. So, atin po yung aalamin at ipapariwanag natin ng maayos upang masigit nyo pang maunawaan. Ang inyong nakikita po sa baba ay mga ilang halimbawa po ng tinatawag nating preposition. So, ang bawat isa po sa kanila ay may kanya-kanyang function. Ang iba po sa kanila ay tumutukoy po sa lokasyon at yung iba naman ay tumutukoy sa panahon o oras. So, magbibigay po muna ako ng sample para at least maintindihan ninyo kung anong ibig sabihin ng preposition at ano ang kanyang gawain. Halimbawa po ay sa mga pangungusap na ito, he sat on the chair. Siya po ay umupo sa upuan. Yung naka-underline, yung nakasalungguhit na salita, which is the word on, ay nagpapakita po sa atin ng lokasyon kung saan ang isang bagay o ang isang kilos ay nakaayon. Ano po? So, kung inyong mapapansin, sabi dito siya ay nakaupo sa upuan. Yung yung on, ay tumutukoy po iyon o naglalarawan iyon sa o nagpapakita ng relasyon ng upuan at ng taong uupo. Ano po? I hope na naintindihan niyo. Pangalawa, there is some milk in the fridge. Pansinin ninyo po yung salitang in, tumutukoy po ito sa lugar. Saan? Nasa fridge. Yun po. Pangatlo, she was hiding under the table. Saan po siya nakatago? Under the table. Next, the cat jumped off the counter. Saan tumalon yung pusa? Off the counter. Kaya kung ating mapapansin mga anak, tinutukoy ng preposition ito ang mga lugar na kung saan nangyari ang isang kilos. Maaaring ang receiver of the action or yung tinatawag nating object of the preposition, yung tagatanggap ng kilos sa pamamagitan ng mga preposition na ito na inyong nakita. So, ngayon alamin po natin
Ano nga ba ang prepositional phrase? Ano naman ang prepositional phrase? Ang sabi dito, it is a group of words that begins with a preposition and ends with a noun or pronoun. Ang prepositional phrase po ay ito po yung mga grupo ng salita na nagsisimula po sa preposition, sa isang salitang preposition. So maraming preposition ang ating na-encounter kanina, so titingnan po natin yun. At ang noun o pronoun o pangalan o panghalip na nasa dulo ng bawat grupo ng salita o parirala ay tinatawag po nating object of the preposition. Tandaan po natin, ito po yung receiver of the action. Ito po yung object of the preposition, ang tumanggap sa kilos. At ang naghatid sa atin sa kilos ay yung tinatawag nating preposition. Pinapaliwanag niya yung relasyon ng mga salita, panghalip man o pangalan man, papunta doon sa ibang mga salita na nasa pangungusap. Halimbawa po nito, titingnan po natin. Kung inyo pong mapapansin, kanina, gumamit tayo ng mga preposition, yung mga salitang on, in, under, off, na kung saan nagpapahayag ng lugar, lokasyon, o hindi kaya ay panahon. Pansinin niyo po ito ngayon. Yung naka-color orange or gold, sila po yung tagatanggap ng kilos. Kung saan ang kilos ay ginawa. Kagaya po nito, he sat on the chair. Saan po siya umupo? Doon po sa chair. Ang chair po ay noun. So, siya po ay receiver. Receiver po siya ng atin pong salitang kilos na sat. At ang tumulong nito para makilala po siya ay ang preposition na on. Next naman po, there is some milk in the fridge. Yung salitang in ay tumuturo po sa lokasyon kung saan nangyari or saan makakakita ng milk. Saan po? Nasa fridge. In the fridge. Nasa loob po siya ng fridge. Ngayon, ang pinagkaiba po ng on at in ay ang on ay nakapatong, ang in naman ay nasa ilalim. Ano po? I hope na inyo itong maalaala. Next naman po, she was hiding under the table. Yung under po ay sa ilalim. Saan po siya nagtatago? Nasa ilalim. Saang ilalim? Ilalim ng mesa. So yung table po, ang object of the preposition. Next naman, the cat jumped off the counter. Pansinin po ninyo yung off. Tumalon. Papunta. Okay? Saan siya tumalon? Doon po sa counter. Kaya mas makikita po natin kaagad yung mga object of preposition. At kadalasan po yung object of preposition or yung receiver of the action ay kalimitan po sila po yung nasa hulihan. At yung naka-underline, lahat ng naka-underline ng mga salita, ang tawag po dyan ay prepositional phrase. Sapagkat nagsimula po, tandaan natin, ang prepositional phrase, kagaya ng ating nabasa kanina, ang prepositional phrase ay nagsisimula po sa salitang preposition at nagtatapos po sa noun o hindi kaya ay pronoun. Okay? Kaya itong inyong nakikita, ito po ay prepositional phrase. Okay, atin pong subukan. Dito po sa unang sample, the car went through the tunnel. Anong or nasaan kaya dito yung ating preposition? Tama, ang preposition po natin ay nagsasaad po or naglalarawan ng lokasyon kung saan ang panghalip o hindi kay pangalan matatagpuan. So yung through ay naglalarawan po ng relasyon ng tunnel at noong kilos na went kung saan ang sasakyan pumunta. I hope na intindihan natin. Next naman po, I've got a package from a friend. Nasaan po kaya dito ang atin pong preposition? Tama, ang salitang from. Ano po? Next naman, I have liked that song since 1999. Nasaan po kaya dito? Very good. Yung salitang pong since. Sa pang-apat naman, she put the flowers by the window.
Tama, yung salitang by. Next naman, the food was placed on the table. Very good. Napakadali lang mga anak, di ba? Pag nakita natin yung salita na nagsasaad o nagpapakita ng relasyon ng panghalip o hindi kaya ay pangalan, papunta doon sa ibang bahagi ng pangungusap, ay ito po ang tinatawag nating preposition. Sila po yung nagpapakita o tumutulong sa atin upang mas maunawaan natin, maging klaro yung relasyon ng bawat salita sa pangungusap. Okay? Ngayon, hahanapin naman natin ano o saan ang tinutukoy nito. Halimbawa, the car went through. Saan pumunta yung sasakyan? Ano ang kanyang object or prepositional object? Ano po? O yung tinatawag nating object of preposition, the receiver of the action. So, the car went through, saan po? Very good, sa tunnel. So, ito po yung kanyang object of preposition. Pangalawa naman, I've got a package from, very good, tama po yun, from a friend. Next naman, I have liked that song since 1999. Tama, yung salitang 1999. Next naman po, she put the flowers by, saan niya inilagay? Tama, windows. Then last, the food was placed on, saan po nakalagay yung food? Very good, sa table. So di ba mga anak, napakadali lang i-trace natin. Kapag alam kaagad natin yung preposition, matutukoy kaagad natin kung anong bahagi ng pangungusap o salita ang kanyang inilalarawan o yung relasyon ng salitang ito, kung paano niya inilarawan sa kilos na nandoon sa pangungusap. Ano po? So, atin ngayong alamin. Kailangan lang natin malaman kung nasan dito ang prepositional phrase. So, ang prepositional phrase, tatandaan natin na nagsisimula po siya sa preposition hanggang sa at nagtatapos po siya sa tinatawag nating receiver of the action or object of the preposition. So, number 1, tama ang iyong sagot. Number 2, number 3, number 4, at number 5. Okay? So, di ba napakadali lang matutunan ng preposition at ng prepositional phrase? Tama ang iyong inisip mga anak. So, alamin natin ulit, ating balikan, na ang preposition, ito po yung mga salitang inilagay bago ang isang lugar o hindi po kaya ay panahon. At I hope na kayo ay natuto mga anak kung nasaan, alin dito ang preposition, alin ang object of the preposition, at alin dito ang tinatawag nating prepositional phrase. Kagaya din sa atin mga anak, tayo ay inilagay ng Panginoon sa mundong ito upang maging isang preposition, maging tagapamagitan, o hindi po kaya ay tayo yung maglalarawan ng ating Panginoon papunta doon sa mga tao sa ating paligid, nang sa ganon atin po silang makonect sa ating Panginoon, na ating maituro sa kanila ang walang ibang tagapagtanggol at manunubos natin na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. I hope mga anak na may natutunan kayo sa atin pong lesson sa araw na ito patungkol sa prepositions and prepositional phrase. And may God bless us all.